What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Maharlika. Gustong-gusto na pala di umano ng China na magkaroon ng diplomacy o kapayapaan sa pagitan ng Pilipinas at China patungkol sa Ayungin Shoal o West Philippine Sea. Yun nga lang, ang ating presidente di umano ang nagkukulang dahil kaysa kausapin ng maayos, tila'y nag-aangas-angasan pa sa harap ng media. Naku naman po. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, tamang winika ni Madam Maharlika na kapag nagsimula ang giyera, tayong taong bayan ang magugurgur, no? At habang sila na mga opisyales ng gobyerno nakaalis na bago man mangyari yun. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Ng pera. Instead na peace talk, diplomacy, gabayan nila si Bangag Jr. na sir, wag kang oy kuting Bangag, wag kang magsiga-sigaan. Pero bakit siya nagsiga-sigaan ngayon? Dahil mayabang sila dahil sinasabi nga ni Lisa, nakakampi na namin ang Amerika ngayon. Hanggang kailan namin kayo kakampi? Pwede namin kayong itapon sa Komunoy. Lisa, tandaan mo. Tama. Yan yon mga palangga. Yan ang pangyayari dyan. So, wala tayong panalo dyan sa kaguluhan na yan. Kaya dapat si Marcos Jr. ay itigil niya ang tapang-tapangan. Pero, kung titignan mo, kung first day pa lang ng panunungkulan ni Bangag ay gusto niya ng peace talks. Eto na lang yung tanong ko sa inyo eh. Ano yung purpose ng aking mga langgang mga Amerikano dyan? Kapwa ko Amerikano. Ano ang purpose nila? Bakit ang dami-dami nila dyan? Remember, nung pinag-usapan natin, I think 2022 or last year, I forgot kung si Kuting ba nagsalta. Basta from the government, na bakit yung presence ng mga EDCA sites, di ba? Ay nadagdagan, di ba? At dumami na yung mga palangga kong Amerikano. Ano ang sabi nila diyan kung naalala ninyo? Hindi ko na prepare yung article about that. Basta ang natatandaan ko, they're there to help the Filipino people pag may mga kalamidad. Kalamidad tulad ng bagyo, baha, lindol. Araw-araw ba may baha, bagyo, lindol sa Pilipinas? Wala naman. Din kayo dyan, sa inyong mga probinsya, nagugulat kayo, talagang ang daming mga armado. Diba? Ano yung purpose? Wala namang gera, diba? May gera ba dyan sa Bataan? May gera ba dyan sa Davao? O somewhere? Wala naman, diba? So, ang dispute nandoon sa Ayungin Shoal. Okay? Nandoon. So, ngayon, yun ang tanong sa inyo, which is alam nyo na yung sagot. Bakit nabubwisit sa atin ang China? Kasi, nag-lean kayo sa amin. Diba? Kayo, ang pakiramdam ng China ngayon ay tinraidor sila dahil pwede naman daw itong pag-usapan. Kasi, diba yung mga ASEAN members, kino-convince na nga ang China and the Philippines na mag-usap kayo, magkasundo kayo. Pero hindi ang tapang-tapang ni Marcos Jr. Kasi isasalang kayo sa gurguran. Pero itong mga politiko, mga palangga, congressman, lahat ng politiko, yung pamilya nila lumipad na. I'm not saying all. Pero ang mga pamilya nila lumipad na po sa Paris, sa Amerika, all over the world. Kasi nagpe-prepare sila sa kung sakaling matuloy itong gurgura na ito. Kaya sabi ko, etong si Inday Sara at itong si Senator Amy, nandun rin yata siya sa event, di ba? Dahil ang dami niyang sinasabi, kailangan niyang gumawa ng move, ng paraan kung paano mapigilan ang bangag niyang kapatid na isasalang kayo sa bang-bang-bang. Di ba? Naintindihan niya ba konti? Pwede ba ako maging teacher? Di ba? Hindi ko naman pwede, hindi siya pwede, di ba? I am not the right person to mag-tutor na parang abogado dahil hindi naman. So pinapaliwanag ko lang yung basic lang na maintindihan natin pare-pareho. Di ba? Sabi nga ni General Luna, sabi ni Hunter,
Paano ako lalaban? Kakagatin ko sila? Oo nga, no? Oh, 'di ba? I think, ah, parang bigla papaano ba? Si Abraham Lincoln ba yun, Google niyo nga, na nagsabi na to destroy, to destroy an enemy, parang you have to be maging friendly ka, parang gano'n. Google niyo nga kung tama 'yun. Dapat i-friend mo ang iyong enemy. Si Lincoln ba 'yun? Bigla akong naalala 'yun. Ba't gano'n pa man, para ma-destroy mo daw yung kalaban mo, makipagkaibigan ka sa salitang Tagalog. So, dapat eto yung ginagawa ni Marcos Jr. Kasi hindi naman talaga tayo mananalo sa laban. Right? Hmm. Hindi tayo mananalo sa laban. So, ang ibig sabihin nun, makipagkaibigan ka. Kasi dito nga sa gurguran na ito, talo lahat tayo dito. Wala man mananalo dito. Kahit naman yung China, hindi naman yun mananalo. May matitegi din sa kanila eh. 'Di ba? Anong maapektuhan sa atin paulit-ulit? Ang kabuhayan, ang buhay. Oh, papasok na Hmm. lahat doon, ekonomiya. You know Ekonomiya that natin. already. Distraction ng mga ospital. Na ang dami ko nang pinagsasabi tungkol diyan. But ganun pa man, lumabas kayo sa kalsada, mag-speak up kayo. Yun. Ikaw, Aimee, Inday, kasi they're still friends. You do something. I know si Inday malalim. You know? You do something. Bago tayo lahat pasinghutin ng, you know what I mean. Sabi ko, buti sana kung pwede ko sabihin sa kalaban, pwede ba dun sa kwarto ni ni Satanas at kay Bangag nagse-session sila doon, pasingutin mo na sila lahat. Palangga, I'm talking to you, men and women in uniform. Pipiliin ba ng China kung sino ang pasabuyan nila ng dapat nilang isaboy? Hmm. Akala ninyo? Well, yung iba, na pinalayas nila yung kanilang mga pamilya, sure, talagang ligtas yung kanilang mga anak kung nandito sa Amerika o nandiyan sa Canada o sa Australia. Pero kayong mga military, kayong mga police, kayo po yung nasa field. May mga anak kayo, may mga lola kayo, may mga asawa kayo, may pamilya kayo. Hindi naman pipili yung China eh. Dito natin, sa bahay lang ni Kuting. No. O dito tayo, sa Davao lang. By the way, may taga Davao ba dito? Napag-alaman ko na recently, ang Wi-Fi signal sa Davao at kuryente ay nag-on and off. Brown out, nawawala yung signal. Hindi naman ito nangyayari ayon sa ating palangga noong panahon ni Duterte. Nangyari ba sa inyo na nawawala-wala yung signal ninyo at laging brown out? Taga Davao, magsalita kayo. Is that true? Nang signal ninyo nawawala-wala, humihina. Christine? Oh. Yan ang nakarating sa akin information kanina. Kasi may tinatawagan akong taga Davao, napuputol-putol kami. So, nag-text na lang kami ng bonggang-bongga. Tama ba? Ako, wala namang brownout pero signal. Oh, okay. Signal. Yung signal. Actually, more on signal. Anong ibig sabihin yan? Ito yung, kung liwanagin ninyo ang inyong mga alindog, ang inyong mga jutak, mga jutak. Sabi ko nga, pag sumiklab ang mga gurguran, hindi na tayo magkikitaan. Putol na, hindi puputulin. Putol yan. Wi-Fi nyo putol. Water supply putol. Kuryente putol. Pati julo nyo putol. You know what I mean? Mahina daw yung signal. Kasi ngayon pa lang, kinokontrol na ni Bangag yung mga information kasi sila ay bangag at kung ano-ano mga iniisip na gagawin natin. Kasi nga wala sila sa tamang kaisipan at gusto nila kayong isalang sa bang-bang-bang. Wars internet. Naranasan niyo ba yan dati? Answer niyo nga, mga palangga. Dito sa South Cotabato, ayan, si Palangga. Ano nangyari, Ma'am Lydia? O, mahina ba dyan internet ninyo? O, tingnan natin kasi may tumawag na puting ahas. Ang puting ahas, taga Davao yun eh. Baka may information. Oh my gosh. Okay. Yes, I'm aware. May nagtanong kasi, sabi niya, are you aware dito sa, ni Inday, sa gurgur? I'm aware, but I'm not gonna say it.
Siya mag-explain nun, hindi ako. Oo, yes, I'm aware palangga. May nagtanong lang kasi. Okay, tignan natin 'to. Hmm, iba 'to. Okay. So, mamaya. 'Di ba? May sinabi ba si Inday? Nagsabi na ba siya? Sabi ni Desiree Dryland, ilang araw na po humihina ang signal dito sa QC. Sabi ni Duterte TV, okay, talagang mahina. North Cotabato, nawala na. Nawawala internet signal, putol-putol. Okay, so yun na nga mga kababayan. Gurgurin na si Bangag para hindi na madamay. Sabi ni Ace, gurgurin na daw si Bangag. Ano daw? Sabi ni Chloe, good evening po. Thank you, Chloe. Sabi ni Tess, hayop talaga ang administrasyon ito kahit kailan hihilain ang mag-asawang yan palabas sa Malacanang. Bakit kayo one day walang signal? Sabi ni Eunice. 'Di ba? Yes. So, meron mga different people power kasi daming nag-iintay. Ayan na. Kaya nga lumabas na kayo. Basta lumabas kayo pag sinabing lumabas, lumabas. Right? Nabudol kami ni Kuting. Sabi dito ni Palangga, siya pa rin, si Ace, tayo ang dapat pumigil sa pamamagitan ng people's power para buhatin na yung mga bangag na yan sa palasyo. Laging brown out daw sa Dinagat Island. Sabi ni Chloe Pearl, nakakagalit. Dapat gurgurin lahat. Okay? Yeah. Sabi ni Nano, pistok, piste nga bibi. piste gaatay. Alright. Ano daw? Mga OFW. Ano daw? Ito. Mga OFW